Kumusta? Only in the Philippines TV here at gusto kong pag-usapan ang pelikulang The Student and Mr. Henry. Ikinukwento nito ang buhay ng isang dalagang maraming pinagdaraanan sa buhay. Bumagsak siya sa kanyang college exams, sa driving test at pati sa pag-ibig. Sa huli nakilala niya ang isang matandang lalaki na tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Si Henry, isang matandang lalaki, ay namumuhay mag-isa sa Paris. Samantala, si Constance ay nakatira sa isang bayan na malayo sa Paris at naghahanda para sa kanyang driving test sa ikalimang pagkakataon. Gayunpaman, nahihirapan pa rin siyang pumasa sa exam. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa trabaho nito, ngunit gusto niyang lumipat sa Paris. Hindi ito ikinatuwa ng kanyang ama. Naghahanap si Constance ng matitirahan sa Paris. Nakilala niya si Henry na kakaiba ang kilos dahil matanda na. Nagdesisyon ang anak ni Henry na paupahan ang isang kwarto sa kanilang bahay, ngunit ayaw talaga ni Henry paupahan ito. Napansin ni Constance ang isang piano sa bahay, ngunit walang sino mang pinapayagang tumugtog nito. Nagustuhan niya ang bahay, pero nakita niyang bastos si Henry at ayaw nito sa kanya. Nagsimulang magdahilan si Henry para tanggihan si Constance. Pagkaalis niya sa bahay ni Henry, nagpatuloy siyang maghanap ng maupahan. May relasyon si Constance sa isang lalaking may asawa na nagngangalang Arthur. Isang araw, habang magkasama sila, nalaman niyang may nahanap na siyang kwarto sa bahay ni Henry. Unti-unti nang natutupad ang pangarap niyang tumira sa Paris. Ngunit nadismaya siya dahil parang gusto pa ni Arthur na umalis siya. Matapos magpaalam sa kanyang ina at kapatid, bumiyahe si Constance papuntang Paris. Pagdating niya sa bahay ni Henry, binigyan siya ng aklat na naglalaman ng mga patakaran sa bahay. Ang unang patakaran ay bawal isuot ang tsinelas ni Henry. Kinagabihan, nadiskubre ni Constance na hindi gusto ni Henry ang manugang niyang si Valerie. Sinabi niya kay Constance na si Valerie ay isang siraulong babae na nais siyang ipasok sa nursing home. Lumipas ang ilang araw, habang mag-isa sa bahay, naisipan ni Constance na tumugtog ng piano. Natuto siyang tumugtog noong bata pa siya, ngunit tumigil rin kalaunan. Hindi yun nagustuhan ni Henry at pinaalis niya ito. Gayunpaman, nakumbinsi niya si Henry na hayaan siyang manatili, ngunit kulang siya ng pera pambayad ng upa. Sinabi ni Henry na hindi niya kailangan ng pera. Kapalit ng pagtira ni Constance sa bahay, ay may ipapagawa siya dito. Hiningi niyang sirain ni Constance ang relasyon ng kanyang anak. Ayaw ito ni Constance, ngunit sinabi ni Henry na kapag pumayag siya, libre na ang upa niya sa loob ng 6 na buwan. Matapos pag-isipan, umalis si Constance sa bahay at napadaan sa isang bar na naghahanap ng mga waiter. Sinabi niya sa isang binatang nagngangalang Matthew na kailangan niya ang trabaho at agad naman siyang tinanggap. Kinabukasan, dumating ang anak ni Henry na si Paul para makilala si Constance. Alam ni Paul na hindi maganda ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kanya. May dala si Paul na gamot para sa ama at hiniling kay Constance na alagaan ito dahil lumalala na ang sakit nito sa pagtanda. Pagbalik ni Henry, agad nitong tinukso at nilait si Paul kaya napilitan itong umalis. Natuwa si Henry, iniisip na sinimulan na ni Constance ang pag-akit sa anak. Kinabukasan, nagsimula ng magtrabaho si Constance sa bar at bukod sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral, sinisikap din niyang makipagkaibigan kay Henry kahit hirap sa pag-aaral na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Inimbita ni Henry si Paul at naghahanda si Constance ng pagkain para mapahanga siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Paul at Valerie at matapos makausap si Valerie, naunawaan ni Constance kung bakit hindi ito gusto ni Henry. Praktikal na tao si Valerie, kaya naging madali para kay Constance ang pagtatrabaho para kay Henry. Nagsimula siyang mag-flirt kay Paul at sinusubukang mapalapit dito. Dahil sa kanilang pag-uusap, natuwa si Paul na likas na mahiyain. Kalaunan, napag-usapan nila ang piano sa bahay. Pag-aari iyon ng asawa ni Henry kaya ayaw niya itong ipagbili o ipatugtog kanino man. Nagdulot ito ng pagtatalo sa pagitan nina Henry at Paul. Dahil dito, inutusan ni Henry si Constance na tumugtog ng piano. Nang marinig siya ng matanda, napaiyak ito. Akala ni Valerie na ayaw niya ang tugtog kaya umiiyak din siya. Ngunit sinabi ni Paul na umiiyak ang ama dahil naalala niya ang kanyang yumaong asawa nang marinig niya ang awitin. Si Valerie na kanina pa sinasabi ang tungkol sa pagkain ay nalito, ngunit alam ni Paul na oras na para umalis. Kinabukasan pumunta si Constance sa paaralan at nang tingnan niya ang kanyang resulta, nalaman niyang bumagsak na naman siya. Umiiyak siyang umuwi at sinubukang ibaling ang atensyon sa iba, ngunit labis siyang nagdaramdam. Pagkatapos, dumating si Valerie sa bahay ni Henry upang kunin ang ilang gamit. Nagkasakit si Constance at nasuka sa mga gamit ni Valerie. Napaiyak siya sa harap ni Henry at Valerie habang ikinukwento ang kanyang kamalasan. Hindi siya makauwi dahil ayaw niyang magtrabaho sa shop ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Henry na gawin niya ang bagay na gusto niya. Mahilig siya sa pagtugtog ng piano, pero dahil sa isang guro sa paaralan, napilitan siyang tumigil. Dahil sa paghikayat ni Henry at Valerie, kinanta ni Constance ang isang awiting ginawa niya. At sa unang pagkakataon, pinuri siya ni Henry. Nais malaman ni Constance ang tungkol sa asawa ni Henry at natuklasan niyang namatay ito matapos mahulog sa bintana. 30 taon na ang nakalipas. Mula noon, mag-isa nang namuhay si Henry. Natawa si Constance at inakala ni Valerie na gusto niya si
Paul. Pagkarinig nito, sinubukan niyang kausapin si Henry. Naniniwala si Henry na pera lang ang habol ni Valerie kay Paul, ngunit alam ni Constance na totoo si Valerie kay Paul. Dahil dito, tumanggi si Constance na magtrabaho para kay Henry at hiniling na paalisin siya sa bahay. Kinabukasan, bumalik siya sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya roon, natuklasan niyang ginawa ng opisina ang kanyang kwarto. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang mga magulang na pumasa siya at kailangan niyang bumalik sa Paris. Kinagabihan, napilitan siyang bumalik sa bahay ni Henry. Sa puntong yon, wala na siyang choice kung hindi magtrabaho sa matanda. Tinanong niya si Henry tungkol kay Paul. Nawalan na siya ng pag-asa, ngunit sinimulan siyang tulungan ni Henry na mag-apply sa isang music school. Kalaunan, sinimulang akitin ni Constance si Paul. Matapos tanungin si Henry tungkol sa mga gusto at ayaw ni Paul, ginamit niya ang impormasyong iyon at naramdaman ni Paul na pareho sila ng hilig. At unti-unting nahuhulog si Paul kay Constance. Sinabi ni Constance na gusto niyang makipagrelasyon kay Paul, ngunit dahil sa agwat ng edad nila, tumanggi si Paul. Nagsimulang kamuhian ni Constance ang sarili dahil sa drama, ngunit sinabi ni Henry na kapag nahulog na ang loob ni Paul sa kanya, pwede na siyang tumigil. Ang kailangan lang niya ay masira ang mag-asawa. Samantala, sinabi ni Matthew kay Constance na gusto niya itong isama sa tour, ngunit hindi ito pinansin ni Constance at mas naakit siya sa isang DJ na nagngangalang Simon. Nang makita ito ni Matthew, lumayo siya kay Constance. Nagsimula ang relasyon nila ni Simon, ngunit sa sandaling iyon, sinabi ni Paul kay Constance na nahulog na ito sa kanya at gusto niyang ipagpatuloy iyon. Ngayon si Paul na ang humahabol kay Constance. Sumama si Paul sa club kung saan nagtatrabaho si Matthew bilang DJ. Sa club na iyon, nalaman ni Constance na nakalimutan na siya ni Simon. Sinabi ni Constance na hindi maayos ang buhay niya, ngunit pinagaan ni Paul ang loob niya. At gabing iyon, masaya si Paul. Magdamag siyang hindi umuwi kaya nag-alala si Valerie. Nalaman niyang niloloko na siya ni Paul at may patunay siya rito. Nagtagumpay ang plano ni Henry at umalis si Valerie sa bahay. Ilang araw nang hindi kinakausap ni Paul si Constance. Isang gabi, nalaman ni Constance na inasikaso ni Henry ang kanyang aplikasyon sa London School of Music at ipinakilala pa siya sa isang sikat na musikero. Isang araw, dumating si Paul upang makipagkita kay Constance muli. Sinabi ni Constance na anumang nangyari sa kanila, gusto na niyang kalimutan iyon at nakakita na siya ng ibang lalaki na kaedad niya. Nasaktan si Paul dahil bukod kay Valerie, nawala rin sa kanya si Constance. At hindi lang yon, kinabukasan, tinawagan siya ng kanyang abogado upang humarap sa korte dahil hinihingi na ni Valerie ang diborsyo. Ngayon, tila wala na ang lahat hanggang sa tumawag si Valerie kay Paul. Nang gabing iyon, nalaman niyang buntis si Valerie dahil sa balitang ito, naayos ang pagsasama nilang mag-asawa. Ngunit nang sabihin niya ito kay Henry, hindi ito natuwa at nagsimulang magtanong kung dapat bang ituloy ang pagbubuntis. Nadismaya si Paul sa reaksyon ng kanyang ama at sinabi niya na kapag sinabi ito ni Valerie, dapat maganda ang reaksyon niya. Kung hindi, hindi na siya kakausapin. Ikinuwento rin ni Paul ang balita kay Constance at sinabi niyang mas masaya na siya ngayon kaysa dati. Natuwa rin si Constance, ngunit isang araw, nalaman ng kanyang ama na bumagsak siya sa exam at pinauwi. Nang sabihin ito ni Constance kay Henry, sinabi ng matanda na dapat suportahan siya ng ama sa kagustuhan, ngunit si Henry mismo ay sinusubukang alisin ang kaligayahan ng anak. Sinabi rin ito ni Constance sa kanya. Sa oras na iyon, pinigilan ni Henry si Constance sa pag-inom at ipinaliwanag na ang ikinamatay ng kanyang asawa ay alak o baka nahulog ito sa bintana dahil nalasing. Kinabukasan, naghanda si Constance para umuwi at dumating sina Valerie at Paul upang makipagkita sa kanya. Naghintay silang tatlo kay Henry ng ilang oras at nang umuwi ito, ibinalita sa kanya ni Valerie ang tungkol sa batang dinadala niya. Nagpanggap si Henry na masaya para sa kaligayahan ni Paul, ngunit kalaunan, hindi na niya kinaya ang pag-arte. Bago umalis si Constance, sinabi sa kanya ni Henry na huwag niyang hintaying tumanda bago tuparin ang kanyang mga pangarap. Pagkarinig nito, pumunta si Constance upang kausapin ang kanyang ama at sinabi niyang ayaw niyang umuwi. Sinabi rin niya na gusto niyang maging isang musikero at mananatili siya sa Paris. Sa una, hindi siya pinakinggan ng kanyang ama. Ngunit kalaunan, naunawaan nitong pareho sila ng ugali, parehong matigas ang ulo. Sa huli, naglaho rin ang kalungkutan ni Henry. Ilang buwan na nanatili si Constance sa bahay at naghanda para sa music exam, nagsusumikap araw at gabi. Gumawa rin siya ng sarili niyang awitin at dumating na ang oras para lumipad papuntang London. Naniniwala si Henry na magtatagumpay si Constance at patuloy niya itong sinuportahan, gaya ng pagsuporta niya noon sa kanyang asawa. Pagdating ni Constance sa London School of Music, sinimulan niya ang huling yugto ng kanyang paghahanda at dumating na ang araw ng pagsusulit. Naipasa niya ang ilang bahagi ng exam at makalipas ang ilang linggo, dumating ang malungkot na balita, pumanaw na si Henry. Pag-uwi niya, sinabi ni Paul na masaya si Henry sa kanyang huling mga araw dahil nakita niya ang kanyang
apo. Malapit na rin si Constance sa tagumpay. Inamin naman ni Constance na bumagsak siya sa final round. Ipinagamit muna ni Paul kay Constance ang bahay ng kanyang ama dahil kailangan pa nitong manatili sa Paris ng ilang buwan. Kasabay nito, ibinigay din ni Paul ang huling liham ni Henry para sa kanya. Sa liham, binigyan siya ni Henry ng payo. Sinasabing nalimutan na niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Pinayuhan niya si Constance na huwag kailanman sumuko. Dahil sa payong iyon, muling nagsimulang maghanda si Constance para sa susunod niyang exam. At dito nagtatapos ang pelikula. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!